ito na naman kami, maglilinis kami ng mga patay na halaman na dati ay tinanim namin yung green beans. Ngayon, amin na po lililigpit dahil nga po patay na po siya at malamig na po. Tataniman naman po namin sa sunod na naman po na spring, papunta sa summer, para magkaroon na naman kami ng beans na gulay. Tutulungan ko po yan ang aking asawa para madali po kami matapos dahil po tanghali na. Tanghali na rin kami nagising dahil nga po malamig at mainit nga po siya pero malamig po yung hangin at may kunting umaambon-ambon na ulan. Ngayon, kailangan po namin bilisan para pagdating naman ng alas 12 kami po ay makabalik na dahil tatapon po namin yan sa dam at makabalik kami ng maaga para kami ay makapaghanda ng pagkain sa kanyang mga anak pag dumating na. Ito nga pala yung buhay ko ngayon dito sa Guernsey, sa Channel Island, sa isla ng Guernsey. Ito ngayon yung habang wala pa po akong trabaho, habang ako ay nagpapalakad pa ng aking papers dito sa Guernsey. Tumutulong pa po ako sa aking asawa sa pagliligpit at pagtatanim ng mga halaman sa mga garden at sa pagbawalis na rin sa mga nahuhulog na mga dahon. Kasi nga po dito sa community kailangan po yung sa harap nyo malinis, laging malinis. Kapag marami po yung mga dahon, kailangan po itadi at liligpitin at itatapon sa dam. Hindi lang po kami, kami ay nagtutulungan dito sa community. And ngayon, kung sino maraming mga damo or mga dahon na kailangan po nila itapon sa dam, kinukulik na po namin at amin itatapon doon sa dam kasi nga po ang iba ay busy naman at ang iba naman ay walang sasakyan, kaya po kinukuha na lang po namin, kinukulik na lang po namin at kami ay magtatapon doon sa dam na yun po. Ang dam ay puro lang po talaga yung damo at yung mabubulok talaga, yung mga katulad ng mga damo, mga dahon, yun, mga gulay na hindi na kailangan, doon po yung tatapon kasi po gagawin po nila fertilizer yun ulit. Ayun, pagkatapos noon, magdadrive kami siguro ng 10 minutes po mula dito sa bahay hanggang doon sa dam. Hindi naman siya matraffic dahil hindi naman talaga matraffic dito. Maganda din po yung mag-exercise tayo araw-araw dahil nga po wala tayong trabaho, kailangan po natin kumilos-kilos at galaw-galaw naman. Kasi nga po nanibago na naman po ang ating katawan dahil nga po napahinga po tayo ng 2 buwan. Diyos mio, 2 buwan dahil nga po galing po tayo sa Hong Kong. So talagang active po tayo sa trabaho doon at hard working po tayo doon. Kaya nung dumating ako dito sa isla, pero napahinga ako ng 2 buwan dahil nga po process kami ng mga papers namin sa aming kasal. Ngayon po tapos namin kasal, magpa-process na naman po ako ng pangalawang visa ko para sa permit na pwede na ako magtrabaho dito sa isla. Habang na ako inapaprocess, of course, kailangan po natin kilos-kilos naman, tumulong-tulong po sa aking asawa dahil nga po sa hindi naman po ako ay tamad. Kailangan po natin kumilos at hindi na po laging nakaupo, nakakapagod din pong upo, kain, matulog. Ayun na naman, gagala na naman tayo sa shopping. Kasi pagka pumunta ka po kayo ng groceries, kailangan po nakasasakyan kayo. Kung minsan po sinasabi ko yung sasawa ko, maglakad na lang po tayo kasi nga po nakakapagod din po lagi na lang po nakaupo. Kailangan po natin exercise. Kaya po kung minsan, kapag may oras po ko, mag-exercise talaga ako, ibanat ko talaga yung mga buto-buto ko kasi mahirap na pagka ako magkaroon ng trabaho na naman at sasakit na naman pong ating kalamnan. Kailangan po natin sanayin na lagi po tayong kumikilos sa araw-araw. Tulad niyan, may mga damo, may mga nahuhulog dati na mga dahon ng mga kahoy. Kailangan ko yan liwalisin, kailangan ko po yan ipunin sa isang plastic para itatapon nga po doon sa dam. Kaya
pag naglinis ako, exercise na rin po yun. Tutulong na rin po ako dun sa mga tao naglilinis kasi naiya naman ako kasi may mga edad na nga po sila at naglilinis pa rin sila kasi good exercise din po yan sa kanila. Kaya pag nakita ako nun, tumutulong ako talaga sa kanila. Ay tahimik dito at mahangin at malamig, hindi po katulad doon sa city na pinanggalinan ko sa Hong Kong is sobrang busy, maraming tao, maraming sasakyan. Dito po ay tahimik na lugar at meron kang freedom talaga dito na kung gusto mong pahinga, pahinga ka. Kung gusto mong sumigaw, sumigaw ka kasi kahit na anong gagawin mo dito tahimik talaga. At wala po dito mga kapitbahay na pumupunta o something ganon. Wala. Dito ay kayo lang talaga mamumuhay sa bahay nyo at kayo lang talaga mag-uusap. Depende kung minsan may mga kaibigan na pupunta sa inyo, yun lang magpag-usap kayo at may oras kayo na magtsikahan. Pero dito bawal, hindi naman siguro bawal mga kapitbahay pero yeah, kailangan buhay mo. Kung hihingi ka ng tulong, of course, wala pong ganun dito. Kailangan sariling sikap. At bawal po dito yung lagi ka po ng kapitbahay. Kasi kung minsan naiirita pong tao, kailangan po nila magpapahinga. Kasi nga po may mga edad na at ayaw nila na maingay. Kaya ang iba, yung tama lang sa tsikahan, tapos uwi na gano'n na ho dito. At focus sila sa kanilang trabaho. Kahit may mga edad na po sila, wala naman kasi age limits dito. Kaya kung kaya mo pa magtrabaho ka para sa sarili mo. Kasi wala naman kasi tulungan dito. Hindi na bawal naman humingi ka dun sa anak mo. Siyempre may mga pamilya na rin yun. Of course, aghanap ka rin ng hanap buhay para sa sarili mo. Kaya ganon, bawal umasa. Sikap-sikap din po tayo. At tayo mag-iipon, hindi lang po tayo umaasa sa iba. Tayo lang po yung mga Pilipino na gano'n, dito po bawal. At hindi naman siguro bawal, pero gano'n po yung culture nila eh. Kaya pagka tumanda ka na, may edad ka na, mayroon naman silang allowance na nanggagaling sa gobyerno nila. May pension naman sila. Ganon, pero sabi katulad sa atin na nandyan pa yung mga anak. Dito, mag-iisa ka na lang sa bahay. Kung may asawa ka, dalawa na lang kayo. Ganon. Hindi yung sama-sama. Ganon. Parang may freedom ka na nakaginhawa ka na. Yung ganon. Kaya mag-enjoy tayo sa buhay natin paminsan-minsan. Huwag tayo ma-stress. Kasi kapag na-stress tayo, magkakasakit ho tayo. At wala na pong ibang tutulong sa atin kundi ating sarili. Kaya, yan po yung asawa ko at ako. Nag-garden po kaming dalawa pag may time kaming dalawa. Ikot-ikot kami sa isla, kagala-gala. Pagkatapos, babalik na naman kami sa bahay. At least mayroon kaming bonding time. Kasi nakakasawa naman yung lagi ka na upo sa bahay. Parang nabibilang mo na yung bawat sulok. Wala naman kasi mapapanood dun sa TV. Wala naman kasi mga movie dun. Dahil nga po, nasira po yung channel namin. Kaya, inantay na lang po namin sa hapon. Maglalakad muna kami. Tapos pag time na pupunta kami ng groceries. Pupunta kami ng groceries na mga hapon na mga 6 o'clock. Ayun kasi may mga sale na yun na mga pagkain or mga meat. Kaya yun, pupunta na kami doon. Magsa-shopping na kami doon. Balik naman ulit sa bahay. Ganun ang pong buhay. Shopping, balik, lakad, kain, tulog. Kaya sa susunod, pag habang napapahinga pa ako, kailangan sulitin ko yun. Kasi pag natrabaho na ako, mapagod na ako sobra. Pero kailangan ko ng trabaho kasi nga po, may pamilya po tayo sa Pilipinas na kailangan po natin suportahan. At mayroon din po tayo mga plano. Kailangan natin tuparin habang tayo ay malakas pa. At kaya pa natin magtrabaho. At the same time, kailangan din po natin mag-ipon para din sa ating future. Ganon. Kasi nga po, wala naman itong umaasa sa atin na tulong sa iba, kundi tulong para sa ating sarili. Wala nang iba pa. Yan ang bulaklak na yan. Pinuputulan po yun ng asawa ko ng mga
bulaklak niya para mag-grow siya ulit sa sunod, mamulaklak sa sunod ng marami. Yan ang purpose kung bakit siya pinuputulan ng mga patay o mamamatay pa lang na flowers, kasi sa susunod marami pa siyang flowers na ipoproduce, kaya pinuputulan na siya. At yung isa naman na tinanim ko yun sa lupa, magkaroon siya ng ugat para naman dumami naman siya ulit. Kasi maganda yung flowers niya makapal na parang double siya na pagka-flowers niya. Maganda siya. Yeah, kaya gusto ko siyang dumami at maganda yung flowers niya kasi combination po yun ng yellow at saka lalagyan ko rin siya ng red para sa summer. Maganda siya tingnan. Dito na tayo. Nagda-drive na kami papunta doon sa dam para itatapon itong aming mga basura na nakuha namin sa garden at sa aking pagwawalis. Ay, hello mga kaisla. Ito pala yung binidyohan ko ng rainbow sa ilang years ng buhay ko. Ngayon lang ako nakakita ulit ng rainbow dito sa isla. Napakaganda at nablising. Pagkatapos nun ng rainbow, umambon siya. Sabi ko, naku po, ang sinampay ko doon sa bahay, mababasa na naman ulit. Ang saya-saya ko makita ko ng rainbow. Yung ko ba parang naalala ko nung bata pa ako kapag umulan tapos may rainbow. Sabi nga nila, huwag mo ituro kasi nga daw maputol yung daliri mo. Ewan ko doon sa mga bata dati. Yun ang kasabihan na makakita ka ng rainbow, huwag mo ituro. Ayan. And medyo mahaba din po yun ang aming drive. Mga 10 o 15 minutes yata ang aming driving. Hindi naman siya ma-traffic Hindi ko na kinuha dyan sa pagbibideo kung paano ko tinapon dyan ang mga basura namin sa dam. Kasi busy na, maraming tao at saka maulan. At saka amoy yung bulok na mga damo, lahat na ng mga dahon ng mga kahoy. Ito, nabubulok na ba? So maamoy. Kaya nagmamadali na ako itapon dyan at tumalis na kami. Ayan, may enjoy ka na lang sa pagtingin-tingin dyan sa mga tanawin dahil nga maganda nga talaga siya at pinaka-fresh tingnan ng mga bawat paligid dyan kasi malinis talaga siya. Parang na amoy mo siya na wow, naka-fresh. Hindi katulad doon sa pupuntahan mo na ma-polluted. Dito okay siya, maganda siya. Ayan po, may rainbow again kasi nakuhaan ko siya ulit. Sabi ko gusto ko siya kuhaan kaso lang makapalang ulap. Bigla na lang siya tatakpan ng ulap. Kaya okay siya mainit pero makulimlim yan. Pero nung tanghali na, uminit na naman siya ulit kaya medyo na-dry yung aking damit, aking sinampay sa labas.